Hinahagod ni Colette ang sariling batok sa tindi ng pag-aalala para sa nasirang taksing minamaneho ng kaibigan. Ano ba, Colette? Lalo akong kinakabahan sa ginagawa mo eh. Binuksan ni Jasmine ang hood at tiningnan ang nag-loose na connection lamang ng baterya. Lumapit naman si Colette at tarantang nagtanong. Anong nangyari? Hinigpitan ni Jasmine ng long nose fillers ang kawad ng baterya. Mukha namang hindi ditong diferensya. Lumingali nga si Colette sa paligid. Naku Jasmine, madaling araw na. Ninenervyos ako. Ano ka ba? Tumigil ka, lalo akong natatakot sa'yo. Pasalamat nga tayo't nasiraan tayo malapit sa poste ng Meralco. Ang mabuti pa maghintay ka ng taksing magdadaan. Parahin mo at magpatulong tayo. Bayaran na lang natin ang driver. Diyos ko, baka magawan tayo ng masama. Naka-shorts ka pa kasi. Colette, kung may magagawa sa atin ng masama, ako yon. Ako ang naka-shorts eh. Piliin mo na lang ang paparahin mo bago ka magpatulong. Baka masamang tao nga ang matsyempohan natin. Asip naman makikita kung paparahin ko. Bulong ni Colette sa sarili habang humahakbang papatalikod. Pumesto ito sa gilid ng kalsada. Isang taxi ang natanaw nito. Ngunit may sakay kaya't hindi iyon huminto. At dahil madaling araw na nga, ingat magkakaway si Colette. Matapos ang may katagalan ding oras, may natanawan dalaga na isang sasakyang parating. Wala siyang pakialam kung taxi o kung ano. Basta ang importante ay matulungan sila. Pumara naman ang sasakyan at sumungaw ang muka ng isang babae. Sinabi ni Colette ang problema at lihim na nagpasalamat na may dalagitang kasamang lalaking nagmamaneho. At least siguradong safe silang magkaibigan. Mabilis na umibis ang dalagita at lumapit sa nakatabing taxi. Tinanong nito ang naging problema, saka sinabi sa lalaking palapit. Sinulya pa naman ng lalaki si Jasmine na nooy nakayuko sa may hood at niyaya nito ang kasama upang lumapit sa taxi. Wala sa bateryang diferensya niyan. Nagkasalubong ang mga mata ni Jasmine at ng estranghero. Bigla ang tagundong ng kaba sa kanyang puso. May kung anong magnetong mga mata ng lalaki, kung kaya't agad niyang binawi ang kanyang tingin. Hindi maalis ng binata ang manakanakang pagtitig sa dalagang katabi. Kahit bakas ang pagod sa mukha niya, tila nag-glow pa rin ang kagandahan ni Jasmine. Kahit sa kaunting ilaw na nagmumula sa poste, may kung anong pamilyar sa damdamin na nadama ang binata. Isang damdaming naramdaman nito kamakailan lamang. Nagulantang ang dalawang nagpapakiramdaman na magsalita si Noemi. Miss, nasa ng toolbox nyo? Nasa likod ng taxi, saad ni Colette. Jasmine, ang susi. Wala sa loob na kinuha ni Jasmine ang susi mula sa bulsa, kaya nahulog yon. Halos sabay pa silang dumampot ng binata at aksidenteng nagkahawakan ng kamay at nagkatitigan. May kung anong kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Jasmine. Parang nakulong sa sandaling yun ang dalaga. Hindi maalis ang pagkakatitig sa magandang mukha ng binata. Nakangiting inabot ni Patrick ang susi sa dalaga. Bumagtas ang ngiti sa mga labi nito. Sa ngiti lamang ng kaharap, sulit na agad ang hirap na aabutin niya sa pagkukumpuni ng sasakyan. Ngayon lang kasi siya nakakita ng ganoong klase ng ngiti na lalo pang pinaganda ng maliliit na biloy sa magkabilang pisngi. Sa napakaikling sandali ng pagniting yon, tila kahit sino lalaki manghihinayang sa pagkawala nito. Yumuko naman si Colette upang ilapit ang muka sa muka ng kaibigang tila namamalikmata. Friend, ang susi! Kumurap-kurap ang mga mata ng dalaga at otomatikong inabot ang hinihingi ng kaibigan. Samantala hindi alam ni Jasmine kung paano tatayo muli. Dahil nakaramdam ng pamimitig. Uninstinctively, inalalayan siya ng lalaki. Lalong nanginig ang buo niyang katawan sa matagal-tagal ding pagkakahawak nito sa kanyang braso. Kinuha ni Colette ang susi at pumunta sa may likuran ng sasakyan. Tulungan na kita! Volunteer ni Noemi. At habang abalang dalawa sa likuran ng sasakyan, tila naman may sariling mundo ang dalaga at binata sa harapan ng taxi. May hindi maintindihan ng bawat isa. Why this strange feeling of never wanting to let go of the silence? Their eyes spoke the words they wanted to say. Hindi nila namalayang nakabalik na ang dalawa. Ang toolbox nandito na! Bahagyang siniko ng dalagitang binata. Noon lamang natauhan si Patrick at sa pagkapahiya ibiglang binawi ang pagkakatitig kay Jasmine. Friend, kung gusto mo umupo ka muna sa kotse, mukhang pagod na pagod ka na eh. Hayaw man ng dalaga, sumunod na rin siya sa suhestyon ng kaibigan upang hindi siya mahalata nito. Mabilis na lumipas ang ilang saglit. Pagkaway pinatetesting na ni Patrick ang sasakyan, lumapit si Colette sa kaibigang nakaidlip. Jasmine, paki-start daw. Kahit inaantok-antok pa, pinaandar ni Jasmine ang makina. Tuwang-tuwa naman si Colette nang marinig ang magandang tunog ng makina.
kaya agad nitong pinasalamatan ng estrangherong tumulong sa kanila. Okay lang, nakangiting ganti ng binata. Thank you sa inyo ha. At dahil pagod at inaantok na rin si Colette, nagmamadaling sumakay na ito. Ang ganda niya no, Tito Patrick? Not just beautiful, but really breathtaking. Classic at maamo pa ang mukha. Natameme tuloy ako. Napansin ko nga. At napansin ko rin pa na yung tinginan nyo ha. Meron pang may I get the key for you. At take note, ang mga mata ng kuya namamasyal sa katawan ng girl. Teka, nakalimutan nating tanungin ang pangalan niya. Ay naku, sabay hampas sa manibela. Kayo tong magkasama sa harapan ng kotse, hindi mo natanong? Ang hina mo naman pala eh. Lihim na pinapagalitan ni Patrick ang sarili. Pinaandar na niyang sasakyan. At kahit nakarating na sila sa convenience store, nasa gunita pa rin niyang maamong mukhang yun ng dalaga. At ang matamis na ngiti nito. Malayo nang tinatakbo ng magkaibigan. Hindi pa rin maalis sa isip ni Jasmine ang mukha ng binatang tumulong sa kanila. Friend, bakit ka lumagpas? Di pa dapat kumana na tayo? Nagulat si Jasmine sa sinabi ng katabi. Ay oo nga, di bale, bubwelta na lang ako. Naku ha? Siguro naisip mo napatigil si Colette. Ako Jasmine, hindi man lamang natin na itanong ang pangalan ng mamang cute na yun ha. Kunway bali wala sa kanyang narinig. Hayaan mo na, ang importante makakauwi na rin tayo. Sa totoo lang nangihinayang din si Jasmine sa pagkakataong dapat sanay nakilala na niya ito. Kakatuwang nitinig nito ay hindi niya narinig. Ngunit ang mga matang yon, hindi niya makakalimutan kahit na kailan. Nakangalumbaba si Cathy at mukhang inip na nang dumating ang dalawa. Ang tagal naman nyo. Eto nga't naglagay na ako ng katul dito. Nilamok na ako sa kahihintay sa inyo. Inis na sabi nito. Paano kasi may magandang babae kaming tinulungan ni Tito Patrick? Biruin mo, ang gandang babae pero taxi ang minamaneho. Ano? Taxi driver? Naka-makeup pa. Ano? Aba, sosyal namang babae yon. At si Tito Patrick ha, na-mesmerize sa beauty ng kaharap. Take note, laging tinititigan yung girl. Akala ko nga malalaglag ng mga mata ng lalaking kasama ko eh. Nanunod yung tiningnan ni Noemi si Patrick. Pabirong ginulo ni Patrick ang buhok ng pamangkin. Pasaway to kung ano-anong pinapansin. Bakit totoo naman ah? Cathy, baling dito sa best friend. Isumbong mo nga kay Tita Jasmine si Kuya. Biglang naalala ng binata ang pinatatawagan. Cathy, si Jasmine nga pala, nakausap mo ba? Akala ko ba may iba ka ng gusto? Nakasimangot na sinabi ng dalagita. Naniwala ka naman kay Noemi. Wala namang masama kung nagandahan ako sa babae. Pagpapaliwanag ng binata. Ano, nakontak mo ba? Oo, pero wala pa sa bahay. Nagbili na lang akong mag-return call si tita tomorrow. Nag-beep na rin ako. Sabi ko Wednesday at 8 p.m. Good. Masiglang umupo si Patrick upang ipagpatuloy nilang naudlot na kwentuhan. Lunchtime na nang magising si Jasmine. Dahil sa paghaplos ni Sabrina sa kanyang ilong, pilit niyang ibinukas ang mabigat na mga mata. Hi, Cupcake. Masuyong hinalikan ni Sabrina ang ina sa pisngi. Morning to you, Mama. Afternoon na, anak. You want to eat? Nakangiti ang bilog na mga mata ng bata. Yes, but first give Mama a hug. At bahagyang hinila ni Jasmine ang anak upang yakapin ito. How is your school? Nilaro-laro niyang buhok ng bata. Bea did get my food. Why? Hinawakan ni Jasmine ang mukha ng anak. She likes it eh. Give her some of your food but don't let her get all. She will sama ng tingin sa akin eh. Iminestra pa man din yun ni Sabrina kung kaya't napangiti si Jasmine. Tell teacher, she will pinch my eyes. Nagkatunog ang ngiti ng ina. Next time you tell me and I will talk to your teacher, okay? Pagkuway nagreklamo ng tiyan ni Jasmine. Sweetheart, tell grandma to prepare lunch na. I am tired to prepare kasi eh. How about you? Finish na po. Yun na lang and Lola. Grandma! Sigaw ng anak at mabilis na lumabas ng kwarto niya. At mula sa kinahihigaan ay naririnig niya ang bata habang nakikipag-usap ito sa kanyang ina. Natuwa si Jasmine.
Talagang nakakaintindi na ang kanyang anak. Nagtunugan ang mga buto niya ng umunat. Unat na natuloy sa pagdampot ng tumunog na telepono. Jasmine? Patrick? Mukhang bagong gising ka. Malat pa kasi ang boses mo. Oo, napuyat ako sa shooting. 5:00 na ako nakauwi. Bumangon sa pagkakahiga si Jasmine at umupo sa kama. Kumain ka na ba? Malamyos ang tinig na yon. Parang may kamay na humaplo sa kanyang puso sa tanong na may lakip ng pag-aalala. Hindi pa nga eh. You might want to eat first. Anyway, I was wondering kung bakante ka mamayang 8? Magda-drop by sana kami sa bahay mo. Sure, casual na sagot ng dalaga. Ngunit hindi batid ng kausap ang kilig na nadarama ngayon ng dalaga. Good, eat your lunch and I'll see you later. Bye. Gustong magpiesta ang sari-saring damdamin ng dalaga. Mabilis niyang hinanap ang kanyang tsinela sa ilalim ng kama at umindak-indak pa siyang humakbang patungong dresser. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok at inilagay lahat sa kanang bahagi. Pagkatapos ginalaw ang isang balikat na sinasabayan ng galaw ng balakang. Hindi niya namalayang nakabalik na ang anak. Nakaawang ang bibig ni Sabrina habang nakatingin sa kanyang ina. Kunway hindi siya napahiyang lumapit sa anak. Binuhat ni Jasmine ang anak at saka inikot-ikot ang bata hanggang sa tuluyan na itong humagighik ng tawa. Nagpatulong si Jasmine kay Colette upang mabilis na makaluto ng pagkaing ihahain sa mga bisita. Ilan bang mga bisita mo? Tanong ng kaibigan habang hinahalo ang ginataan. Ang dami kasi nitong niluluto natin eh. Hindi ko alam, siguro kasama si Cathy at saka siguro ang kanyang pamangkin. Pambihira naman pumorma yung Patrick na sinasabi mo. Ang daming kasama. Ito talaga, hindi naman nanliligaw sa akin yung tao. Nakikipagkaibigan lang. Friend, ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ka naman matataranta ng ganyan kung ordinaryong kaibigan lang yun, no? Pero teka, ano raw bang itsura ni Patrick, ha? Tumigil sa ginagawa si Colette at hinarap siya. Baka naman mukhang bullfrog yan, ha? Natawa si Jasmine. Hindi naman siguro. Ang ibig mong sabihin ni hindi mo man lang tinanong kay Cathy kung anong itsura ng kuya niya? Siyempre, hindi. Mamaya makarating pa sa tao. Nakakahiya naman. Kahit siguro kalahati lang ng itsura ng lalaking tumulong sa atin, okay na. Basta lang mabait at hindi katulad ng manloloko na si Travis. Sa tingin ko naman mabait siya. Thoughtful at saka matulungin sa kapwa. Higit sa lahat malambing. Napasandal siya sa pader at tumingin sa kawalan. Binubuo sa isipan ng kaanyuan ng binata. May sinasabi pa si Colette nang mapansin itong hindi na nakikinig ang kaibigan. Hey! Lumapit ito sa kanya. Ano ba? Natigilan ng dalaga. Nakakagulat ka naman. Paano bigla kang nagde-daydream dyan? Piling mo wala ako rito? Napahalokip-kip ang babae. Pero puwera biro ha, kung liligawan ka niyan, remember friend, hingan mong psychological test. Baka lobat din yan parang ex mo. Ikaw talaga puro kalokohan. Hinampas ni Jasmine sa braso ang kaibigan. Magbibiruan pa sana ang dalawa ng mga moyang nilulutong ginataan. Uy, ang niluluto natin nasusunog na yata. Mabilis na nilapitan ni Colette ang kalan. Hinalo-halo ang nakasalang at saka pinatay ang apoy. Kamuntik na. Talaga yung mga lalaki abala sa isipan natin mga babae. Natawa naman si Jasmine sa sinabi ng kaibigan. Makalipas ang ilang saglit, kapwa na nag-aayos ng kanilang mga sarili ang magkaibigan. Nasaan na ba tayo? Tanong ni Noemi sa binata. Pila. Sagot ni Patrick matapos mabasa ang pangalan ng kalye sa karatula. Sabi na nga ba lumampas tayo eh. Bulalas ni Cathy habang kumakamot ng ulo. Ayaw mo kasing maniwala kanina sa akin. Ewan ko nga ba? Nakakunot ang noong sabi ng binata. Tito Patrick, di ba magaling ka sa direksyon? Bakit ngayon parang wala sa direksyon ng pagmamaneho mo ha? Inis na inis naman si Patrick sa sarili. Bakit nga ba kanina pa sila naliligaw? Buong Metro Manila maging sa mga probinsya kabisado niya. Palibhasa kung saan-saan siya nakakarating dahil sa mga shooting nila noong araw. Pero bakit ngayon hindi niya makita ang napakasimpleng daan papunta kina Jasmine? Makitawag tayo sa barbecuehan sa kanto. Itinabi ni Patrick ang sasakyan at pinababa ang mga kasama. 9:30 na, Jasmine. Sabi mo 8:00 darating. Bakit wala pa? Humihikab na sabi ni Colette. Sinulya pa ni Jasmine ang wall clock sa dining room. Hindi ko nga alam eh. Nakatulog na tuloy si Sabrina.
Ginimbala sila ng malakas na tunog ng telepono. Oh, baka sila na yan, saad ni Colette. Ako na. Tumayo si Jasmine at mabilis na dinampot ang telepono. Tita Jasmine, si Cathy po. Naligaw kami. Nasa na ba kayo ngayon? Sa main road ng Anonas, sa may barbecuehan. Hindi kasi namin makita ang street nyo. Kanina pa kami ikot ng ikot. Ay nako, tinutup ni Jasmine ang kanyang noo. You are just a street away. We are on the same side ng barbecue stand na sinasabi mo. Okay, listen, just turn left from there. Nasa 7th house on the left kami, okay? Tita, sorry kung naghintay ka ha. We'll be there. See you, Jasmine. Si Patrick ang nagsalita sa background. Nakaramdam ng munting tambol sa puso ang dalaga. Palakas ng palakas dahil sa realidad na hatid ng tinig na yon. Finally, mamimit na niya ang kausap na binata sa phone. Colette, darating na sila. Anunsyo niya sa kaibigan pagkababa ng telepono. Oh, what are you waiting for? Ayusin mo ulit ang sarili mo. Ako nang sasalubong sa kanila. Yun ang gustong marinig ni Jasmine. Parang may pakpakang mga paang tinungo niya ang kanyang silid upang mag-ayos. Naglagay siya ng kaunting pressed powder sa muka. Nagpahid ng bahaging lipstick na kung titingnan natural ang kulay sa kanyang mga labi. Sinuklay ng maliit na brush ang makapal na kilay at saka sinuklay ang shoulder length na buhok. Hindi pa rin nawawala ang pagdadram ng kanyang puso sa antisipasyon sa kanilang paghaharap. Lalo pang lumakas yun na naging dahilan ng kanyang panlalamig nang marinig ang tunog ng kanilang doorbell. Sinipat niya ang kabuuan ng kanyang sarili sa salamin. Saglit siyang napapikit, sabay nagbuga ng hangin, bago lumabas ng kanyang silid. Here we go. Andito na sila! Salubong ni Colette na tila gulat na gulat ang ekspresyon. Bakit ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Mula sa kinatatayuan, hindi ka agad makikita ang mga nasa sala dahil sa divider na naghihiwalay sa sala at sa dining room. Basta! Lumihis pa si Colette upang paraanin ang kaibigan. Mabuti nakarating. Napahinto ng pagsasalita si Jasmine nang may isang lalaking tumayo sa pagkakaupo. Titig na titig ito sa kanya. Patrick? Hindi makapaniwala si Jasmine sa kanyang nakaharap. Ikaw si Jasmine? Siya nga! Singit ni Colette na nooy nakasunod kay Jasmine. Nagkatinginan si Jasmine at si Colette, si Patrick at si Noemi. Napangiwi naman ang isang sulok ng labi ni Cathy, sabay kinamot ang ulo. Teka, bakit? Parang meron akong hindi maintindihan dito ha. Siya yung tinulungan namin ni Tito Patrick sa highway, yung magandang taxi driver. Paliwanag ni Noemi. You mean magkakilala na kayo? Not actually, pagtutol ng binata. Mabuti naman, ibig sabihin may papel pa ako. Tumayo si Cathy at lumapit kay Jasmine. Let me do the honors, Tita Jasmine. Meet my Kuya Patrick and my best friend, Noemi. Bigla naman na pinanghinaan ng tuhod si Jasmine. Tila bibigay iyon anytime dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ang tinig at ang lalaking tumulong sa kanila ni Colette ay iisa. Hindi ba maituturing na swerte ang nangyaring yun? Pero kahit na, nalalamig pa rin ang buo niyang katawan at hindi niya alam ang gagawin. Lalong natuliro si Jasmine nang makitang marahang lumalapit ang binata upang makipagkamay sa kanya. Sandali pa'y iniaabot na rin niya ang kanyang kamay. Nice meeting you, Jasmine. Titig na titig sa kanya si Patrick. Naghinang ang kanilang mga mata. Iyon ang mga matang niyapo siya ng ilang ulit sa highway. Yun din ang mga matang lihim na nagpiesta sa pamamasyal sa kanyang binti. Ang mga yun din ang ngumiti ng pagkatamis-tamis kahit walang tinig siyang narinig. Nice meeting you too. Ang kanina'y matipid na ngiti ni Jasmine. Ngayon lumaki at mas higit na nakakahalina. Iyon ang ngiting pinapangarap ni Patrick. Ang mga biloy sa gilid ng labi na nakakadagdag sa paanyayang ang mga yo'y dampian. Napakagandang kombinasyon. Lalo pat ang mga labing yun na naghahatid ng malamyos na tinig na halos hindi nagpatulog sa lalaki mula noon. Bahagyang hinila ni Colette ang damit ni Jasmine. Ako, hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Lihim na napahiya si Jasmine sa sarili. Masyado siyang nawala sa sarili at nakalimutang ipakilala ang kanyang matalik na kaibigan. Patrick, Noemi, siyang best friend kong si Colette. Hello everyone! Iwinagayway pa nito ang kamay. Sana magustuhan yung ginataan namin ni Jasmine. Naku, nag-abala pa kayo, anang binata. Walang problema sa amin yun at para talaga sa inyong mga hinanda namin.
Siya, umupo na kayo riyan at ihahanda ko ng pagkain. Tutulong ako sa inyo, presenta ni Cathy sabay hinilang kaibigan upang sumama na rin. Sige, ako rin. Naiwan tuloy silang dalawa. Iyon naman ang gusto nila ng tatlo. Sabi ni Colette, kaninang hindi ka pa namin namimit, baka raw mukha kang bullfrog. Frog friends naman. Pero kung mukha kong bullfrog, hindi mo na ulit ako kakausapin? Seryoso ang tanong ng binata. Hindi naman, mukha ka namang mabait. Hindi ba mas importante ang ugali? Tingnan mong ex ko, gwapo nga, irresponsable naman. Tulad din ni Cherry, beauty and brain, wala namang sense of value. Ayun, pinagpalit tuloy siya sa mas maganda, mas matalino at mayamang babae. Pumunta nga sa bahay the other day, nag-iiyak. Nakikipagbalikan kaya sa binata si Cherry? Wag naman sana. Napalunok si Jasmine. So, what happened? Wala lang, I comforted her. At sinabi kong makakakita pa siya ng iba. Yun lang. She shouldn't expect na I will take her back after all the things I went through. Nawala ng trust at yun pa naman ang pinaka-importante sa isang relasyon. Napahay salamat ang dalaga sa sarili. Ayaw niyang magkaroon agad ng balakid ang anumang posibilidad na maaaring patunguhan ang kanilang relasyon. Maya-maya'y lumabas si Sabrina mula sa silid nito. Lumapit ito sa ina. Mama, I dream eh. Bulalas ng inaantok pang bata. Umangat ang isang kamay ng dalaga. Come anak, I will introduce you to my friend. Lumapit ang bata upang tumabi kay Jasmine. Sabrina, this is Tito Patrick. Ngumiti lamang ang bata. Pagkatapos iniyakap ang braso sa leeg ng ina. Ang cute naman ng daughter mo. Ilang taon na nga ba siya? 6 na taon na siya at pumapasok na sa school. Sumandig ang bata sa balikat ni Jasmine at lalong gumanda ang dalaga sa paningin ni Patrick. Nakita kasi nito kung gaano kamahal ni Jasmine ang anak. Patulugin mo na uli si Sabrina, kawawa naman. Matamis ang ngiting iginanti ng dalaga dahil sa nakitang pagiging considerate ng lalaki. Sige, tumayo siya ngunit napaupo ulit dahil sa bigat ng bata. Akin na si Sabrina, akong bubuhat. Presenta ng binata. Sabrina, Tito will take you to your room, okay? Okay, humihikab na sagot ng bata. Lumapit si Patrick upang kunin sa dalagang bata. Saglit na nagkasalubong ang kanilang mga mata at kahit hindi sinasadyay na padaiti ang braso nito sa kanya. Sa saglit na paglalapit na iyon, halos kumawala ang kanilang puso sa bilis ng tibok na iyon. Saan ang room ni Sabrina? Itinuro ni Jasmine ang silid ng bata at iginayang binata patungo roon. Siyempong papalabas ng kusina ang tatlo nang makita silang papasok sa isang silid. Larawan sila ng isang masayang pamilya, hindi ba? Instinctively, alam ni Cathy na nasa pool ng palaso ni Cupido ang mga puso ni na Patrick at Jasmine. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si na Patrick upang makapagpahinga na sila. Kinamayan siyang muli ng binata. I hope to see you soon. Siniko naman ni Cathy ang tagiliran ng kaibigan. Tumingin si Noemi at kumindat ito. Pabiling-biling sa kama si Patrick ng gabing yon. Tanging ang mukha ni Jasmine ang kanyang nasa isip. Humigpit ang yakap niya sa una ng kanina pahawak na animoy si Jasmine ang kanyang niyayapos. Natutukso siyang tawagan ng dalaga, ngunit siguradong tulog na ito. Kaya't kahit sa ganoong paraan ay naging bahaging muli si Jasmine ng gabing yon. Kinaiinipan niya ang pagsapit ng liwanag. Sa kainitan ng sinag ng araw, tatawagan niya ang dalaga upang ang tinig nitong magsimula ng kanyang umaga. In love na bang binata kay Jasmine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more update. Maraming salamat po.